then up to verse number 10. This is a story wherein we know it's a familiar story in the Bible. In King James Version, it says, either what woman having 10 pieces of silver, if she lose one piece, do not light a candle and sweep the house and seek diligently till she finds it. Tama naman siya, mga kapatid. Pag nawalan ka, talagang hahanapin yan. Verse 9, and when she had found it, she called her friends and her neighbors together. Pero pinagyabang niya pa, nung makita niya, saying, rejoice with me, for I have found the peace which I had lost. Kinontras na ng Panginoon. Binigyan diin ng Panginoon sa verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one. Lord, right. Just one, not two, not three, just one sinner that repented. Amen. So the revival of heaven is dependent on the things that we do here on earth. Come on. Revival in heaven depends on the repentance of the sinners. Right. That's why we preach. You preach, I preach, everyone preach. Because we want that one sinner will repent of their sin. Right. And when that repentance happened, then the revival in heaven is happening. But I would like to bring you this in a different aspect and a perspective. In Hebrews chapter 6 verse 1, it says, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. This is for the saints. Ito'y para sa mga mananampalataya. Let us go on unto perfection. Wow. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. This is something that the church needs to somehow hear. And I believe, brethren, that the church is the right place for us to understand the Word. Yes. If you go to school, pa may subject na religion doon, hindi mo talaga lubusang maiintindihan ang Word of God doon. And if you go to study like Bible school, yes, maganda, mga kapatid, kasi it's really a training ground, a training place, an educational institution talaga to understand. But you know what? There's a difference in the Bible school and in the church. Because only what you learn in the Bible school, you can feel that in the church. You can experience that face to face in the church. So it's good to go to the Bible school and learn the Word of God. But if you want to experience that, you need to find a church for you to experience the Word of God. Let's go to Bible school kung mayroon tayong pagkakataon. But kung wala ka namang pagkakataon, panahon, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, o busy ka, you can just faithfully attend the church. And you will learn the Word of God. Not just learn, but you will experience the Word of God. Everybody say amen. Now, emphasizing the church, let me tell you this. Going back to Luke chapter 15, I would like to preach today the word that says, what you need is already in the house. What you need is not outside the church, but inside the house of the Lord. What you need is already in the house. Can you please clap your hands to Jesus? Let's take Him. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Lord, thank you for giving us the church. Thank you, Lord, for the church. And everything what we need, Lord, is in the church. God bless the preaching of your word. It's not me, Lord, but you, Lord God. Hallelujah. Talk to the hearts of everyone, Jesus. Lord, anoint every one of us. Anoint our ears and hearts. In Jesus' name I pray. Come on, let's continue to praise Him. Glorify the name of Jesus. He is worthy to be praised. Amen. You may be seated. What you need is already in the house. The book of Luke chapter 15, it simply tells us that there was one woman who lost his one coin. And marami siyang coins, mga kapatid. But
that one piece of coin is so important and valuable for the woman. And we know the story, and it boils down into the importance of every one of us. That's the point of the story. You can interpret that in many ways. Marami kayong pagkakataon na pwede nyong i-interpret that because it's a spiritual message for everyone. But in Hebrews chapter 6, it's a different story. It is about moving on unto perfection. Now, if we combine these two, that there are things that people lost. May mga nawawalang bagay sa buhay natin minsan. And we need to find it. At pag natagpuan natin, sumasaya tayo. Again, bringing that into the different perspective, mga kapatid, that one lost coin was still in the house. O, totoo yun, nawala yung kanyang coin. But the coin is still in the house. It's just lost. Again, if you are going to look for the one who is lost outside the church or outside the house wherein you lose it, you will never find it. Pag hinanap mo yung nawawala mong barya na nawala sa loob ng bahay mo, pag hinanap mo sa labas, kahit magdamag ka dyan maghanap, wala kang makikita. But if you keep on looking at it inside the house, hindi namang sinabing biglang na-water yun eh. Ang sinabi lang, nawala sa loob ng tahanan. So you will still keep on, if you keep on looking at it, and then you will find it one day. That's why the point one that I would like to share is, what you need is not outside. It's already in the house. Kung ang may hinahanap ka sa tingin mo, na hindi mo mahanap sa loob ng church, let me tell you directly and frankly, hindi ka naghahanap. You want to find your love life? Gusto mong makikita ng makakasama mo sa habang buhay? You don't need to look outside of the house. It's inside in the house. Eh, pastor, gusto kong yumaman eh. Gusto kong kumita ng malaki eh. Walang problema. Nandyan din yan sa loob ng tahanan. You just need to keep on listening and following the Word of God. It's inside the house. Pastor, gusto ko ng kapayapaan. Lalong-lalo na. It's in the house, mga kapatid. Regardless of the itsura, the structure of the house, let me tell you, mga kapatid, spiritually speaking, when you are in the Holy Ghost-filled gathering church, I will tell you that is the right house that you are looking for. Nandyan yung kapayapaan, nandyan yung biyaya, nandyan yung kaligtasan, nandyan, mga kapatid, ang kamay ng Diyos at presensya ng Panginoon. It's already in the house. Mga ibang kabataan, maghahanap pa yan ng girlfriend, boyfriend sa labas ng church. Napuntahan niya tuloy yung believer. Palainom. Para inom magtuba. Tuwing uuwi, amoy chiko tuloy yung asawa niya. Kahit ang ulam nila dilis, chiko pa rin ang amoy. Pero palaging lasing. Naku, mga kapatid, mag-uumpisa na siya mag-isip, sana pala, doon na lang kami sa local church. Doon na lang ako sa local church. Naghintay ng the one. Tama po. Hindi nga pinag-aasawa ang mga Israelita noon ng ibang lahi eh. They need to be married among themselves right inside the Israelites people, with the Israelites people. Hindi ka pwedeng lumabas. Kaya nga may nagkaroon ng Samaritano. Kaya nagkaroon ng mixed culture, mixed breeding noong unang panahon because of disobedience, mga kapatid. What I'm trying to point out, mga kapatid, God has placed in His house, nilagay ng Panginoon sa loob ng kanyang tahanan ang lahat ng ating pangangailangan. I can tell you directly, mga kapatid, that yes, frankly, it is in the house. Because most of you, katulad ni Sister Sally kanina, nag-testify siya na she's been in the wrong kind of life. Maybe she's thinking na nandun yung kanyang satisfaction.
Nandun yung kanyang completeness. Pero nung matagpuan niya ang salita ng Panginoon, no, it's wrong. Mali pala, hindi pala kumpleto pag nasa labas ka. Ang itinuturo pa sa labas ng simbahan ay mali. Tama yung sinabi niya, wala namang baklang baboy, walang tomboy na baboy. Tama, if you add sex, may 3 kasarian. Naku. Dapat nung unang tama naman yung logic niya eh. Kung lalaki, babae lang nilikha, pati mga hayop, lalaki, babae din eh. Wala namang tomboy na kambing, walang baklang aso. Tama ba? Si sister ang nagsabi eh. Sinusundan ko yung logic niya, sabi ko, tama yun ah. Kung sa labas ka magtatanong, ililigaw ka. Human rights! Karapatan naming mga... karapatan namin yan, na kami lumigaya sa paraan na gusto namin. Abay, sige, karapatan nyo yan. Paano yung karapatan ng Panginoon? Don't you know that we are God's property? First, in the sense of creation. Di ka naman makakagawa ng tao sa sarili mo eh. The second is by redemption. I am created, I am redeemed by God. So no way that I have right on my own. Wala akong sariling karapatan. Bakit? Nilikha lang ako at tinubos lang ako. So kung igigiit ko yung gusto ko, igigiit ko yung prinsipyo ko, nasaan doon ang katotohanan ng salita ng Diyos? Wala. Kaya ang kabanalan sa atin ay tinuturo. Kasi nasa kabanalan ng pundasyon ng lahat ng moralidad ng Panginoon. Nasa kabanalan. Yung tinuturo ko kanina sa simbahan, sa Sunday school. Ako nagsa Sunday school pag ako preacher dito, ako Sunday school doon eh. Tinuturuan ko sila, no. It's all is under the foundation of holiness of God. Everything is under the foundation of the Lord. Kaya nung nilikha ng Panginoon, in-institute ng Panginoon ang simbahan, nagtataka ba kayo? Bakit kinakailangan ni Lord Jesus, ng Panginoon natin, na mag-institute ng church? If He can just rule the earth while nasa heaven siya, ikaw maligtas, ikaw impyerno. Why we need to have a church? Hindi niyo ba naitanong sa Panginoon, Lord, ba't ganyan ang disenyo mo? Bakit mo kinakailangan mag-iwan ng institusyon sa lupa na kung saan ang mga tao ay pupunta doon? Bakit? Because on earth, it's not complete. You can only be completed when you have the Word of God. Hindi ka magiging kumpleto sa buhay mo kung walang salita ng Diyos sa iyo. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig at kinakain ng kaluluwa mo. You will be complete only if the Word of God is in you. Kaya alam mo, wala kang church. Kung wala kang church, ano ka lang, vagabond? Kung saan-saan ka napupunta. That's why the church was instituted. Kasi sinasabi ko dito kanina, you don't need outside anymore. You just need to enter into the church. Pumasok ka lang doon kasi ang lahat ng kailangan mo nandoon. Di pastor, ibig sabihin, the world is not that perfect when God created it. It is a perfect world. It was a perfect world. Tama ba? Sa mga nag-aaral ng Biblia. Yes, it is. Nilikha ng Panginoon, kompleto maayos. Walang masamang ginawa ang Panginoon. It is very good, very good, very good. It was good. Then sinabi nung nilikha ang tao, it was very good. Di ba, naging very good na dahil sa tao, mga kapatid. At nilikha niya ang tao sa wangis niya, hindi. Tignan mo yung mga baboy, hindi naman sa wangis ng Diyos yan nilikha, di ba? Yung aso, hindi naman sa wangis ng Diyos, pero nilikha ng Panginoon ng tao, ayon daw sa kanyang wangis. Wow! Sabihin tayong inspirasyon, mga... Hello? We are created according to the image of God. God is also inspired when God is creating us. Kaya nga, kayang-kaya niyang iwan yung langit pagpakasakit sa lupa dahil inspirado ang Diyos sa atin. At nung mga kapatid, pumasok ang kasalanan, eto na. That's the only time that the world is not complete and the world is not the right place for everyone. That's why, to make sure that all the believers of Jesus Christ
we will be kept, mga kapatid. All he needs to do is to institute a church. That's why, sabi niya, I will be with you always. Kasi ayaw niyang umalis sa atin. That's the ministry of the Holy Spirit, mga kapatid, nowadays. Kaya ang church, mga kapatid, it should not be just a church. Hindi lang malaking kapulungan, hindi lang malaking building, hindi lang magandang itsura ng building. No, hindi yun, mga kapatid. The requirement is a Holy Ghost-filled church. If I go to other church at hindi nagtuturo ng Espiritu ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon, I would choose not to go there anymore. Upo lang ako doon. Pag sinabi ng kalbong pare, tumayo, tatayo. Pag sinabi na magsalita ng amen, mag-aamen. Hindi ako robot. Ako'y isang taong may damdamin. Na kapag alam ko na yung sinasabi ng mga ngaral ay ako at tinatamaan ako, I will cry. I don't wait for the pastor or to the priest to tell me to cry. Kapag nararamdaman ko na ang salita ng Diyos tumatama sa akin at kinikilabutan ako, kapag tinatamaan ako ng salita, pag ako'y ginaganahan dahil sa salita, I can react. Anytime I have liberty because the Spirit of God sets us in liberty. Binigyan ka ng kalayaan, binigyan ka ng... Alam niyo bang ibig sabihin ng pagiging malaya, mga kapatid? Hindi pa kayo, sino nito nakulong na? Yung nakulong na po. Meron ba ditong nakulong na? O si kapatid, anong pagkakaiba ng nakulong at malaya? Hindi, yung nakulong ka talaga. Hindi ka ba nakulong? Iba yung nangangaral ka. Nakulong ka ba, kapatid? Hindi. Hindi. Wag naman sana. Iba yung nakulong. Iba ang pakiramdam ng ikaw ay nakulong. And the sin, we are bounded by sin. We are slave by sin, mga kapatid. Alipin tayo ng kasalanan. Konting kibot, kasalanan. Kita naman yung mga unbelievers, mga unchurched people. Konting kibot, marang sa kanila, easy lang gumawa ng kasalanan. Because they were slave of the sin. The spirit of sin is enslaving them, mga kapatid. Inaalipin sila. Konting kibot, manigarilyo ka, maninigarilyo. O magdrugs ka, magdadrugs. Ito gawin mo, magsugal ka, magsusugal. O pumasok ka, district engineer, mag-district engineer ka. Mangarakot ka, mangarakot. Ang bilis silang sumunod. Bakit? May tali sila eh. Hila-hila sila ng kasalanan. Anong ginawa ng Panginoon sa atin na dati tayong hila-hila ng bisyo, hila-hila ng sariling prinsipyo? Anong ginawa ng Panginoon? Pinutol ng Panginoon ang taling yan. Tinanggat, kinalagan tayo. Pinalaya tayo ng Diyos. Kaya pag may kasalanan lumalapit sa iyo, you can easily, oh no, my God is holy. Hallelujah. The Spirit of the Lord tells me not to do this. No. The Word of God is holy. I will follow God, not the sin. That's why God instituted the church. Because everything we need is in the church. The Word is in the church. The Spirit of God is in the church. The presence of the Lord is in the church. The people of God is in the church. Yes, amen. Pagdating ng Panginoon, ang kukunin niya ay yung wala sa labas ng church. Ang kukunin ng Panginoon ay yung nasa church. Everybody say amen. If I were you, mga kapatid, lahat naman tayo is a believer, mga kapatid. This is just to reinforce the belief and the principle that you should love your church. Because this is the place for us. Wala na tayong magagawa. This is a place for us. Dito tayo nilagay ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa pagkakalagay ng Panginoon sa atin dito, sa simbahan. Kaya may mga ibang simbahan, mga tao, mga kapatid, parang para sa kanila, hindi sila satisfied within their church. Practically. Simbahan namin, hindi katulad ng simbahan nyo, sir, kasi, ano ka ba? Ang pagkakaiba lang natin ay lokasyon. At naiba lang yung inupahan niya sa inupahan ko.
Pero iisang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Baka ibang satisfaction ang hinahanap mo doon. Why don't you keep on looking? Why don't you need to be serious in the way how you look things in your life inside the church? Pag may tanong ka sa buhay mo, sa loob ng simbahan, mga kapatid, masasagot yan. I can tell you this, kung may tanong ka sa buhay mo, tungkol sa buhay mo, huwag mong hanapin sa ibang simbahan ng sagot dyan. Just keep on listening to the pastor, to the teaching of the word. Masasagot sa loob ng simbahan mo. You don't need to go out. Kakatok ka sa kabilang, Pastor, pwede ba muna ako dito magsimba? Bakit? Kasi meron ako mga tanong sa buhay na hindi masagot ng pastor ko dun eh. Oy, may maling espiritu yan. Mali yan. Mali yan. Doon ka tinawag eh. Manatili ka doon. Anong sabi ng Psalms 36 verse 8? Intindihin niyo ha. Psalms 36 verse 8, they shall be abundantly satisfied in the fatness, yung mga matatabang katulad ko, in the fatness of thy house. Yung fatness, hindi po yun yung mga sobra sa kain. Yun yung kasaganahan ba? Sagana sa bahay. Fatness of thy house. And thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. Nasaan yung satisfaction? Nasa church. Ikaw kasi yung hindi seryoso. Nawawala yung isang coin ko eh. Hinahanap ko na sa ilalim ng bangko. Wala eh. Wala talaga. Di ba yung mga litanya ng mga nanay dito, hindi ka naghahanap, bunganga mo naghahanap eh. Yan litanya ng mga nanay yan, di ba? Tama? Bunganga mo naghahanap eh. Satisfied ka na dapat sa loob ng, baka hindi ka kasi naghahanap ng maayos, yung ibig sabihin ng magulang. Kaya anong ginawa nung sa kwento mga kapatid sa parable? Nilinis niya yung buong bahay niya. Kasi alam niya, yan yung nawawala, wala sa labas ng bahay, nasa loob lang ng bahay niya. All she needs to do is to be serious in looking for that lost coin. Tagal na natin Kristiyano. Kaya na si sister nagtanong, sino dito mga bago? Wala nagtaas ng kamay. Sabi ko, sakto. Lahat matagal na. Ngayon, dahil matagal na tayo sa Panginoon, are we looking seriously? Tagal na natin sa church eh. Minsan, alam mo sa pag sobrang tagal mo na sa church, tapos familiar ka na, imbis na blessing yung mahigop mo, negative. Ang tawag familiarization, yung familiarity. Di ba? It breeds contempt. Di ba? Pag matagal na, ano ba naman yan? Yung sistema natin, hindi pa nagbabago. Imbis na yung kanyang spirito naging sweet, naging bitter tuloy. Pag may nakitang hindi tamang ginawa ng usher, o ng music, o ng kusino, ng AMD, parang imbis na magbigay ng constructive criticism, nagiging destructive yung dating niya. Wala siyang maibigay na opinion, na magandang opinion, kundi puro negative. Pag ganyan, ibig sabihin, yung kanyang paghahanap sa nawawala, maaaring meron siyang nawawalang ugali, o nawawala, hindi ko alam. Hindi niya mahanap. Bakit? Ayaw niya maging seryoso. Ayaw niya maging seryoso. Kaya ito, sinabi na dito, even in the time of, sa Exodus chapter 16, itong mga Israelita, they long for food, di ba? Nung sila nag-travel na mga kapatid, nilabas sila ng Panginoon sa Egypt. Nung nagta-travel na sila, nasaan ba yung mana dumarating? Is it outside of the camp or within the camp? Pag-gising nila sa umaga, di mo na kailangan magbayo ng palay. Di mo kailangan maggiling ng dyan. Di mo kailangan mag-harvest ng mais para may kainin ka o saging. Wala. Pag-gising may muta ka pa, may pagkain ka na eh. Hindi ko pa tinatanggal yung muta mo, may blessing ka na eh. Sorry for the word ha. Yan lang yung madaling maintindihan ng tao. May muta pa tayo, may biyaya nang dumarating. Pagmulat mo, kaya nga, they are new every morning. Kung yung muta mo araw-araw meron yan, araw-araw di ba biyaya ang Diyos yan? Alam niyo kung sino hindi nagkakamuta? Alam niyo kung sino? Yung hindi natutulog. Kaya yung mga mahilig magpuyat, matulog din kayo.
Para magkamuta kayo. Mga kapatid. Kaya ano yan dinisign ng Diyos yan eh. What I'm trying to point out is this. Ang kailangan nila is within the camp. They don't need any more Egypt. Teka lang, Moses! Nagugutom na kami. Pwede ba kaming bumalik sandali sa Egypt? Kasi nagugutom na kami. Moses, nilalamig kami. Pwede ba kaming bumalik sa Egypt? Kukuha lang kami ng pampainit doon. Moses, mainit yung araw. Teka lang, babalik kami sa Egypt. Kukuha kami ng payong doon. You don't need Egypt anymore. May payong na sumusunod sa iyo. Doon sa loob ng camp na yun. May apoy na lumalabas sa gabi para magbigay ng mainit na pakiramdam. May pagkain lumalabas tuwing umaga. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nasa loob na lahat doon. Sa loob ng bahay ng Diyos. That congregation is the house of God. Everybody say amen. Amen. Stop searching outside. What you need is already inside God's house. Sa loob ng tahanan ng Panginoon, nandito na ang lahat ng ating kailangan. Can name it. Anything you need to know and what you're looking for, huwag niyong hanapin sa labas. Mag-aaral ako ng maigi, Pastor. Kasi gusto ko maging matalino, pinakamatalinong tao. Sagad na sagad ang katalinuhan. Sige. Gusto kong yumaman ng yumaman. Maglilib muna ako sa pastor. Sa Pastor James, maglilib muna ako sa church. Magbe-venture ako sa negosyo. Pagbalik ko, Pastor, hindi kita kalilimutan. Ituring mo ng patay yun. Marami na ako narinig na ganyan. Pastor, babalikan kita. Ipagpapatayo kita ng kapilyang malaki. Asan na sila ngayon? Yung palahubog dun sa labas. Hindi na bumalik. Pastor, ako pag nanalo ng loto, huwag mo ko idamay dyan, Brad. They keep on looking outside. Sa tingin nila kasi ang church is parang it's a boring place. Parang boring lang. Pag linggo, uupo, makikinig sa pastor, magbibigay ka, tapos aalis, kakanta-kanta, wala na. Ang tingin nila sa church is just a place wherein the boring people gathers together. Sa tingin nyo, mukha ba akong boring? Sa Bisaya, pangit yung boring eh. Hindi naman, yun eh, BU yun, BU. Ito ay boring. Mukha ba akong boring? Mukha bang boring ang church nyo? Alam nyo, katulad ni Sister Sally, sabi niya kanina, na-convert siya dati siyang tomboy. Ngayon, babae, may anak, may mga asawa. Sa tingin nyo, boring yan? It's not a boring story. Ilan sa inyo dito may patotoo mga kapatid na ang sama ng ugali niyo nung kayo ay nasa labas pa ng simbahan? Sino ba meron na? Huwag yun na muna itaas. Ang kamay. Balalaman. Pero nung tayo ay na-convert sa loob ng church, do you think na yung nangyari sa'yo is a boring story? It's not a boring story. Pinagmamalaki. Ilan mo nangyayari kay Job, mga kapatid, sa book of Job? Nung makita ng Panginoon yung faithfulness ni Job, pinagmamayabang pa ng Panginoon kay Satanas. Satanas! Kita mo si Job? Walang boring ang buhay niya. Tinan mo, faithful na faithful, oh. Sabi niya, maboboring din yan. Subukan mo! Subukan mo! Kinakampihan mo kasi. Sige, subukan mo. Huwag mo lang kitilin ang buhay niyan. And Satan thinks that the life of Job will be boring kapag natukso niya. Hindi niya alam, lalo naging interesting ang buhay ni Job. Alam niyo, pag may dumarating na pagsubok sa atin, siguro baka naman kasi na complacent na tayo, naboboring-boring, kaya binigyan ka muna ng Diyos ng pampagana. Yung medyo na nagigising ka sa madaling araw. Kasi pag wala ka ng problema, ang gising mo ng mga alas 7, alas 8, ganyan, di ba? Pero pag puno ka ng problema, alas 3 pa lang, di ba? Alas 3 pa lang ng madaling araw, umangawa-ngawa ka na. Yung anak mo, hindi ba katulog sa iyo? Kasi nga, something that is
making us alive. Kaya pag may mga pagsubok, mga kapatid, huwag niyo kagad sabihin sa Panginoon na hindi kayo mahal. Inaano lang kayo. Baka kasi naboboring na kayo sa church. Lahat ng boring, taas ang kamay. Bahala kayo kasi pag kayo na boring, bigyan kayo kagad yan ni Lord. Kaya pag walang boringness, Pastor, parang walang boringness. So, ang nag-aakalang nakatayo, mag-ingat, baka mabuwal. may boringness man, may pagsubok man o wala. Stay in the church. This is your place. This is your place. I've been sa Mother Church, Pastor James. Kung hindi lang talaga ako magpapastor, di talaga ako aalis doon. May Sunday service na nga sa Pilar dati. Ayaw ko pang humiwalay . Parang yung nanay na mag-aasawa na yung anak, ay humiwalay ng anak na babae. No, gusto ko pa rin yung sa yunay. Ang gusto mo, magtabi tayo, 3 tayo magkakatabi. Asawa mo, ikaw, tsaka ako. Hindi mo pwede yun, di ba? Napilitang umalis. Mahirap mga kapatid pag umaalis ka sa church. Yung Mother Church, umalis ako mga kapatid. Ang hirap. Struggle ako kasi iba yung pag nasa loob ka ng tahanan mo, you feel safe . Pero yun pa rin naman yan. Sa pag-aasawa, you need to build your own home. Ikaw din magkakaroon ng sense of security doon. Ikaw din ang magtatayo ng struktura ng sense of security, sense of love, lahat, understanding, peace doon sa loob ng tinatayo mong tahanan. Ganon din ang simbahan. Kaya pag sa mga tao, mga kapatid, maalis, sa totoo lang maniwala po kayo, hindi sila masaya. Ako lang magsasabi, hindi sila masaya. Hindi sila masaya. Kung nagawa nila yun sa Mother Church, kung saan sila na-convert, gagawin din nila yun sa pinaglipatan nila. I'm not accusing anyone. This is just based on my personal testimony. Na kapag umalis sa isang local church ang isang tao, na dun talaga sa tumubo at lumipat sa iba, for some reason, hindi may paliwanag, asahan mo isang araw, aalis din sa pinaglipatan niya. Bakit? Kasi hindi niya natatagpuan yung hinahanap niya. Pero kung alam niyo, kung hindi lang siya umalis, naghanap lang siya ng maigi, nandun sa loob ng kanyang pinag-alisan, yung hinahanap niya. Amen. So in the second point, let me tell you this, that growth comes when you build beyond the foundation. Kasi sa Hebrews chapter 6 kanina, pinasok doon yung word na growth, yung maturity. Kapag ang maturity gusto natin makamtan, it is always beyond the foundation because growth comes when you build beyond the foundation. Iba po kasi yung nagtatayo at iba yung nagtayo ka ng istruktura at iba yung tinirahan mo, yung istrukturang tinayo mo. Madaling magtayo pero ang hirap tumira. Sino sa inyong contractor dito? Ayaw umamin. Sige, kapatid ng contractor na lang. The foundation is this. Repentance, faith, repentance, water baptism, Holy Ghost baptism. That is the foundation. Huwag niyong kalilimutan. Hindi pwedeng napabaptize ka, may pananampalataya ka, tapos hindi ka naman nakatanggap ng Holy Spirit. Okay lang sa'yo yun, na gano'n ang pundasyon mo. Isang araw kahit gano'ng kagarang bahay ang itayo mo, pag mali ang pundasyon mo, guguho yan. Pero kung ang pundasyon mo, sa pangalan ni Jesus ka, nagpabautismo. Ang daming account sa Biblia na ang bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Nabautismohan ka ng Espiritu Santo. Ang daming account sa Biblia na ang banal na Espiritu Santo ay talagang binigay sa panahon natin. Hanggang sa panahon natin. At namumuhay ka ng kabanalan, foundation yan. Hindi pwedeng wala yan. Yung tatlong yun, nabautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tumanggap ka ng banal na Espiritu Santo, nabubuhay ka ng may kabanalan, namumuhay ka ng may kabanalan, pundasyon yan. Pansinin mo, yung mga tao mayroong ganyang pundasyon, kahit anong liglig, pagtayo nila ng kahit anong unusang dumating, nasa church yan. Di ba nagbibiro mga kapatid, pansinin nyo yung mga
talagang mga old Pentecostals, yung talagang mga umugat na sa Pentecostalism, kahit anong gawin paninisod dyan, matitisod na lang si Satanas, hindi pa matitisod yan eh. Si Satanas ang ma-offend sa kanya. Hindi talaga matitisod yan sa simbahan. Because these are the foundation. But let me tell you this, foundation is not enough. If you want to grow, growth is beyond the foundation. Ano gusto mo? Kaya tinatanong ko nga sa inyo dito, sino dito ang foreman? Yung may alam sa, wag na muna contractor, yung foreman na lang. May foreman ba dito? Yung marunong magtayo ng bahay o ng structure? Ang kapatid, marunong ka. Pagkatapos ng buhusan yung pundasyon, ay honey, may bahay na tayo. Asan? Puro poste to ah. Halika na honey, dito na tayo tumira. Wala pa kang dingding to eh. May poste na, hindi mo titirhan yung poste lang. You don't live by the foundation. You use the foundation to build the structure. Right. Yung tinuturo sa simbahan, hindi lang ito pundasyon. Ito rin yung pamumuhay. Hindi lang tinuturuan mo paano gumawa ng poste o magpundasyon. Tinuturo din kung ano ilalagay mong sahig. Kung ano ilalagay mong dingding at ilalagay mong bubong. Kaya if you want growth, don't just stay. Hebrews chapter 6 verse 1, let us move on unto perfection. Tama na yung pundasyon. Magdingding naman tayo. Magsahig na, magbubong naman tayo. Nakukuha niyo yung ibig sabihin, mga kapatid, ng salita ng Panginoon? Let us call to advance. After you repent of your sin. Sino ba nag-repent ng sin dito, mga kapatid? Ay, wala nagre-repent ng sin? Tapos kami na nagre-repent ng sin. Salamat sa Panginoon, nagre-repent tayo ng sin. But let me tell you this, hindi lang tayo dapat nagre-repent ng sin. Dapat na-overcome natin ang sin. That is moving on. Nung linggo, nagsisi ka dito. Lord, inakaw ko yung itlog ng kapitbahay, yung manok. Lord, may natira pang 2. In advance, baka pwede, Lord. Alam mo na. Loko rin yun, Tapos sumunod na linggo, nagre-repent ka na naman because of that. The same sin. The same temptation. Sumunod na linggo, isang buwan ka na, yung pa rin paulit-ulit. Hindi mo na-overcome yung sin. You just keep on repenting. You just keep on doing the foundation. Doon ka lang, pinatitibay mo lang yung poste. Pero hindi ka nagkakaroon ng sahig. Hindi ka nagkakaroon ng dingding. You need to overcome sin. Not just to repent of your sin, but to overcome next time na kumatok sa bahay mo si Satanas at ang temptation. Sabi, no, you are not welcome in this house anymore because my God is the owner of this house. Hindi na papasok yun. Di na-overcome mo yung kasalanan. Learning faith. By hearing, di ba? Nakikinig tayo, we go to Bible study, we even go to the discipleship. Sa bahay, aral ka ng aral. Wow, gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto natin lahat yun. But learning faith is different from living by faith. Aral ka ng aral, nakikinig ka na nakikinig. Hindi ka naman namumuhay sa pananampalataya. Nakikinig ka lang. Nag-aaral ka lang, pero hindi mo ipinamumuhay yung pananampalataya mo. Everybody say amen. Amen. Yung bang parang, yung bang Kristyanismo natin ay parang survival lang. Yung bang, sige lang. Kasi sabi ng Biblia, basta kahit doorkeeper lang ako doon eh. Tinan mo yung prinsipyo niya, di ba basta doorkeeper lang ako doon eh. Okay na sa akin yun, basta langit pa rin naman yun, doorkeeper, di ba? Sino ba sa inyo nag-desire na doorkeeper lang? Di habang buhay ka sa pintuan. Hindi mo man lang namalas o nakita yung itsura ng ating Panginoon. Nihando ka lang sa pintuan. Basta langit din naman yung pastor. Hindi lang basta-basta ang gusto nating mangyaring kaligtasan. The salvation God gave us is not just a mere
portion of heaven. It's the entire heaven. Yun ang pinangako sa atin ng Panginoon. So you can go around and walk to the street of gold na sinasabi ng Biblia. And you can ask God and you can feel the hands of the Lord touching your face. Because sabi ng Biblia, papahirin ng Panginoon ang iyong mga luha. Ay, gusto ko maranasan yon. Ayun, gusto niyo sa pintuan lang kayo, ay, si Sister Sally, pinupunasan ni Lord yung luha niya. Sana ako din. Hanggang doon ka lang sa pintuan. Ay, ngayon sa kanya luha, akin muta. Tulog ka kasi ng tulog sa church eh. Sorry. I want to experience the promise of God. I want to behold. Gusto ko mahawakan yung mansyon na sinasabi ni Lord. Hindi ako spectator sa... Kung pupunta na rin lang ako sa langit, ayaw ko maging spectator at naging observant doon. Gusto ko ako'y maka-experience ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Survival. No, we don't need survival. We need an abundant life. Anong sabi ng Philippians chapter 3 verse 13? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay hindi tatapusin yung pundasyon, puro ka na lang pala ng pala dyan, pinatibay mo maigi, ginawa mong adobe yung poste mo, okay naman yun eh. Pero anong matatapos mo dun? Anong matatapos mo dun? Puro ka foundation. You need to move on. Be matured. Hello? Eh dati di ka marunong mag-pray, ngayon galing mo na mag-pray, di ba? Pero hanggang galing ka na mag-pray, kailan ka naging prayer leader? Kailan ka nag-host ng cottage prayer? Si pastor, hindi ako ina-assign eh. Huwag mo na itayin si pastor! Bahay ba ni pastor yung ginagawa mo? Sarili mong bahay yan eh! Hindi pa ako ina-assign ni pastor mag-preach. Pambihira! Lumabas ka sa kalye, sumigaw ka doon. Oh, si Kristo darating na! Preacher ka na! Hindi bahay ni pastor ang ginagawa mo. Sarili mong bahay. Pundasyon mo. Tinayo mo. Dilagyan mo ng bahay yan. Iaasa ko yung growth ko sa'yo. Hindi ako tinuruan ni pastor nung paano mag-fasting eh. Tumaba tuloy ako. Papakailan ko sa'yo. Kain ka ng kain eh. Tapos si pastor hisihin mong tumaba ka. Nakuha niyo yung practical na sinasabi ko? Pundasyon yun eh. Tinuruan tayo ng spiritualidad dito. Ay, ang atin namang trabaho naman, siyempre, tayo na magdisenyo ng sarili nating bahay. Tingnan niyo mga kapatid, bakit may kapatid na parehas na na-convert? Parehas ha? Magkasabay. Pero magkaiba ng lago yung kanilang spiritualidad. Bakit? Kasi yung isa seryosong, hindi lang pundasyon ang tinayo niya. Nung dating prayer lang siya, nahihiya pa. Pray ka, brad. Parang baklang demand yun. So, umpisa yun. Pero nung tumagal, ako na mag-pray, pastor. Medyo tumatapang-tapang na. Nung kumain sa Jollibee, hindi na nahihiyang manalangin. Diba? Ay, sa iba sa inyo, pag nasa publiko, parang, in Jesus' name. Yun lang na rin, in Jesus' name. Huwag kayong mahiya. Pag ang tao lumalago sa pananampalataya, kahit nasa publiko, kahit nasa bus, kahit nasa restaurant yan, mananalangin niya. Bakit? Lumago na siya. Wala lang sa pundasyon. Hindi lang pundasyon ang tinayo, kundi yung mismong struktura ng kanyang bahay. Tinayo niya. Kaya sabihin, pastor, hindi ko talaga gift yan yung mag-share. Tamad ka lang. Totoo yan. Tamad ka lang. Parang yung pumasok ka sa bahay, may natapon dong likido doon o tubig naman. Tinignan mo lang. Pwede ka kumuha ng basahan para linisin, di ba? Tapos napunta ka sa bahay ng ibang tao, uy, ang linis naman ng bahay mo. Ang galing mo talaga, ang linis ng bahay mo.
Ako sa inyo, pag may gano'n, sabi mo, tamad ka lang kasi. Pwede mo naman linisin sarili mong bahay eh. Ba't ina-advise mo yung malinis na bahay ng ibang tao? Hindi mo ba kayang gawin yun sa sarili mong bahay? Uy, galing niya mag-pray. Uy, galing niya magturo. Bakit di mo ba kaya? Upo ka, manalangin ka, magbasa ka, mag-take note ka, makinig ka, mag-explore ka, mag-improve ka sa sarili mo. Yung kaya niyang gawin, kaya mo rin gawin yun. Ito pa. Ang ginagawa natin palusot, gift niya yun, pastor eh. Gift niya. Bakit yung iba may multiple gifts? Hindi ka ba naiingit, isa lang yung gift mo? Sa kanya multiple? Kung kaya niyang multiple, kaya mo rin. Ito na yun dito mga kapatid. Si Brother Billy. Kulang na lang, habaan mo ng bukis, Freddy Aguilar na yan eh. Kumakanta, nagigitara. Nag-MC kung ano mang ginagawa dyan. Itong isa, kulang na lang, gawing 4 yung kamay ni brother ano. Tinan mo, 3 yung keyboard niya. 2 lang kamay niya. Hindi niya alam kung, gusto lang yung paa, nilagay dito eh. Bakit pa gano'n? May multiple gifts ang tao. Kasi they are serious inside the house. Serious looking for the thing that they don't have. Huwag mong hanapin sa labas ng simbahan. Doon ako sa kabilang simbahan kasi ginagamit ako doon eh. Maling prinsipyo yan. Ba't di ka ginagamit sa local church mo? Kung naka-live man tayo sa mga makakapanood dito sa Facebook, sa Soko, o saan man ito pinalalabas. Nakakarating to sa ibang bansa, di ba? Pinapanood to ni Pastor Frank. Totoo yan mga kapatid. Pag may ganyang prinsipyo, lilipat sa kabila kasi ginagamit doon. Ang unang kong tanong, bakit ka hindi ginamit sa local church mo? Kasi tamad ka. Sa simbahan, pansinin nyo, kung sino yung busy kapatiran, siya yung maraming ministry. Alam nyo kung may principle ng management, yung busy, bigyan mo ng trabaho, matatrabaho. Yung tamad, bigyan mo ng trabaho, mga kapatid, hindi tatrabahuin yan. Tamad nga eh. Kailangan ko ng magandang PC para magawa ko to. Binila ng magandang PC. Hindi pa rin nagawa. Kailangan ko ng mabilis na internet. Hindi pa rin ginawa. Kasi tamad. Kaya kahit ano ibigay mo dyan, kahit punuin ng Diyos ng biyaya yan, kung taong tamad, hindi lalago yan. Pero isang tao, mga kapatid, busy yan, trabaho, kayo, nagtatrabaho, ang daming kaabalahan. Pero pag sinabing Bible study, pupunta sa Bible study, magturo ka, walang reklamo, magtuturo. Mag-MC ka, mag-MC, mag-pray ka, mag-pray. Tingnan niyo yung tao niyan, hindi lang pundasyon ang nilagay niya. May sarili siyang tahanan. Isang araw pag ang pastor naghanap mga kapatid ng qualified, siya ang mapipili, hindi yung tatamad-tamad. Yung isang tao malabay gulang na at merong magandang iginawa. Mga yun ang gagamitin ng Panginoon. Nangangarap, gusto ko rin maging pastor. Laway lang ang puhunan. Pasigaw-sigaw lang pastor na. Ay, hindi po totoo yan. Siyempre, art yan eh. Sisigaw-sigaw yan. Bakit sumisigaw ba mga Pentecostal? Tingnan mo mga Pentecostal, bihira nakakatulog mga kapatid. Kasi maingay. Pero tataka ko sa mga bata, kahit anong ingay, nakakatulog sila. O yung mga anak ng Pentecostal, kahit todo na yung sound, tulog pa rin yung bata. Alam, paglaki ng bata, parang warsak eh. Pag yung na-attend na mga ibang mga gawain, wala sa kanila yung ingay, sanay na yan. Benefit din yan, nasasanay yung mga bata. Awitan, sanay sila, mga kapatid. Sa eskwelahan nga eh, sabi ng teacher, nagawa niyo na ba to? Sagot niya, amen po. Anak, nasa school ka, wala ka simbahan. Grabe, na-absorb niya, no? Absorb niya. Oo. Kasi nga lahat ng kailangan natin nasa church. Ito yung buhay natin eh. Kung dito na tayo tinawag, dito na tayo mamatay, mga kapatid. Gayahin natin yung prinsipyo ng iba, nakandado, nakasarado, naka-welding, hindi daw maaalis sa pananampalataya, talagang talagang 3 daw ang Diyos niya. Nung inalihan ng demonyo, lumapit yung pastor, in Jesus' name, tanggal yung
Tagal yung demonyo eh. Tapos sabi sa kanya, anong binanggit kong pangalan? Jesus. Nagbanggit ba ako ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Hindi. Jesus name lang ang kailangan mo. Na-convert, mga kapatid. Ay, maniwala na isa ang Diyos eh. O sige, hangganap kayo na inaalihan ng demonyo, sigawan nyo, sa pangalan ng Ama! Kahit medyo gandahan pa, sa pangalan ng Ama! Ay, hindi alis yan. Pero mga kapatid, ibulong mo lang, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo. Tatakbo yan, mga kapatid. Kaya yung kanta kanina, huwag nyo ikahiya yung pangalang yun, mga kapatid. Huwag nyo ikahiya. Pag kayo magsusot ng t-shirt, lalabas kayo, punta kayo sa mall, kahit may bersikulo yun, huwag kayo mahiya. Jesus, okay yan, huwag kayo mahiya. Nagpipreach yung damit nyo. Eh, suot nyo, Tanduay, Hope, The Luxury Cigarette, Marlboro. Ang bira. Palitan mo na yan! Tanduay, Ram 65. May nakikita pa ako ganun yung mga sinauna. Kasi libre yan eh. Pag yung marami kang nabili, siguro hindi niya makalimutan yung kanyang istorya ng buhay niya. Tinatago niya pa yung mga t-shirt niyang ganon. Wag niya, palitan niyo na yan. Pag lalabas kayo, mga nakalagay dyan, Jesus Christ, my Savior. Nagpipreach yung inyong t-shirt, naglalakad ka lang. Hindi mo alam yung nakakabasa nung basag na trouble na sa buhay. Nung makita yung t-shirt mo, nagkaroon siya ng pag-asa. Diba? Ikaw nung nakalagay dyan. Boom, tarat. Boom. Pag problemado ako, boom, tarat. Imbis na mabless ako eh. Sumayaw. Sumayaw tuloy. Tataka ka tuwing madadaanan mo, may sumasayaw. Ano sumasayaw itong mga ito? Kapag nakalagay, boom, tarat. Balik tayo dito mga kapatid. Magagalit si Lord sa akin. Kaya, alam niyo, kahit sa mga Israelita noong unang panahon, they keep on circling lang. Paikot-ikot lang sila doon sa wilderness. Alam niyo kung bakit? It is because they don't want growth. They don't want to move on. Kaya kung puro pundasyon yan, maganda naman yun, pundasyon, patibayin mo yun. Pero after laying the foundation, church, this is something that in my heart, don't think that pastors will be forever. Pastor James is not a forever. Kami ay may katapusan din. No. Tapos tayo yan. Tapos tayo. Kayo. Ngayon, siguro, malakas, nakikita niyo yung pastor ninyo. Yan. Darating, paano yung mga apo ninyo? Makikita pa rin ba nila si Pastor James? Yung kaapo-apuhan niyo, makikita pa rin ba nila ito? Walang forever na pastor. Hindi kami forever sa aming trabaho dito. Pag tinawag kami ng principal sa taas, wala na kami. Tagapagturo, teacher kami ng Lord eh. Pag tinawag kami ng principal, tama na yan. Kung ano naman pinagsasabi nyo, kita dito. Pag pinakit kami ng Lord, akit na kami doon. Sino maiwan sa mga apo nyo? Alam niyo, tama yung sinabi ni Minister Lani Pantas kahapon sa kanyang exhortation niya. Sabi niya, yung faithfulness na ginagawa niya, it's not for her. It's for the next generation. Wow. Amen. Nagpapakatapat siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niya, kasi nakatingin yung anak niya. Right. Wow. Amen. Yung pasimba-simba nyo dito, para sa inyo ba yan? Ilagay nyo na investment nyo yan para sa mga susunod na henerasyon ng lahi ninyo. Sa mga ganyang kaliit na bata, tinitingnan nila yan. Pag nakita nila na ang tatay ko, kahit anong problema nun, talaga nasa gawain ng Panginoon. In-invest mo yun. Magiging faithful din sila. Thank you, Lord. I challenge you. I challenge every one of you. Go to church not because for your soul. It's for other people. That's it. Kaya kung mananalangin kayo, nakatingin yung mga taong yan. Mga anak ninyo, mga apo, nakatingin yan. Nag-observe yan. Kaya kung meron man akong i-invest, hindi na doon sa mga scheming
Sa mga, ano tawag doon, mga scam. Networking. Networking. Ako mag-i-invest ako ng panahon ko sa church. Right. Tignan nyo. Mas malakas ang impluensya ng church kung yan ang bibigyan nyo ng pansin kaysa sa sanlibutan. Yun natutunan natin sa eskwelahan lahat. Nag-aaral naman tayo, di ba? Hindi yung mananatili sa atin sa buhay natin. The practicality will start in the church. Kaya sabi ko sa inyo, iba ang Bible school. Iba rin ang local church. Kung gusto mong maranasan ang totoong pag-ibig ng Panginoon, it's not in the Bible school. It's in the church. If you want to experience the power of the Holy Spirit, is not in the outside of the church, inside the church. Yes. If you want to experience the forgiveness of God, the love of God, inside the church, tinuturuan tayo ng simbahan, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya may faithfulness, thank you sir. My faithfulness is not for me. My faithfulness is for the people I love. Mahal ko sila eh. Hindi ka mo pwedeng iwan ng pera. Magkano may iwan mo sa kanila? 1,000. Anak, paghati-hatian nyo, pamana ko sa inyo. Ang bihira naman tayo, 1,000 lang to ah. Tagal mo nagtrabaho tayo, 1,000 lang talaga tayo. Mag-away-away. Akin, napunit tuloy. Nagagawan sila. Because, remember this, a foundation is for building on, but not for living on. Diba sabi ko kanina? Ang poste ay hindi pwedeng tirahan. A foundation is for building on, but not for living on. The last point that I want to leave before I end, mga kapatid. Spiritual maturity must be pursued with seriousness. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Our spiritual maturity in the church should be pursued with seriousness. Huwag tayong magbibiro sa paglilingkod sa Panginoon. Yung Hebrews chapter 6 verse 1 is a summon. Hindi lang challenge, kundi summon ng Diyos. Pinatawag ka ng Diyos para mangyari ito sa iyo. It's a summon of God for you to move on. Order ng Diyos yun sa iyo. Don't stay in the foundation. Move on to maturity. Itaas, iangat. Mag-matured. Like the woman who lit a lamp, mga kapatid, and swept the house and searched diligently. Maturity will only take action, mga kapatid, and effort and discipline if you are serious. Intentional dapat ang dating, mga kapatid. Kaya ginawa ng babae nawawalan ng coin, sinuyod yung buong bahay. Hindi yung kapitbahay, ha? Yung bahay niya. Inangat yung TV, tinanggal sa saksak, inangat yung kama, winalis yung buo. At nung makita ko, nakita ko na, sabi ko, nandito lang yun. Talaga nandyan lang yun. If you want maturity, it's not outside the church. Inside the church. Don't wait for the pastor. Don't wait for the leaders. Pag malapit, hintayin si brother. Brad, kailan mo ba ako tuturuan? Wag na. Lumapit ka, Brad. Turuan mo ko. Ano ko ibig sabihin? Hindi yung, uupo ka dyan, pakyut ka ng pakyut. Sana makita ako, tuturuan niya ako. Lumapit ka! Brad, interesado ako dyan eh. Talagang pinanonood ko sa YouTube yan eh. Pwede bang pa-experience? Gusto kong matuto eh. Gusto ko yung gift ko eh, mabigyan ako ni Lord ng ganyang gift. Come on, don't wait for somebody to ask you na lumago ka. No, you need to step up. I want to grow. I want to be used by the Lord. Right. Sino sa inyo dito may Facebook? Oh, mga kapatid. I don't mean na gawin niyo. But if you think na pwede, gawin nyo rin. Sabi ng mga kapatiran sa Pilar, Pastor, evangelism. Okay, that's good. Okay, anong gagawin natin, Pastor? Simple lang. Evangelism ka mo? Simple lang. Kalsada din, simbahan natin. Kalsada, Pastor. Maglabas kayo dyan ng speaker. Patulugin nyo dyan. Kanta. Mga kanta ng makalangit na kanta.
Maglabas ka dyan ng banner. Humawak kayo ng banner. Jesus loves you. Magdala kayo ng tracts. Dumaan tao, bigyan nyo. Hindi mo kailangan mag-preach. Hindi mo kailangan mag-special song o mag-gitara doon. Patugtugin nyo lang yan. I am a friend of God. O habang tumutugtog yan, friend ka ng Panginoon. Friend ka ng Panginoon. Amen. Eh, yung tracts, walang kawala yun. Kailangan mong mabautismuhan. Walang kawala yun. Kahit itapon niya yun, nabasa niya na yun. Mga kapatid, if we really serious, making yourself mature, ang daming paraan. Hindi ko sinasabing gayahin nyo. Pero kung kaya nyo, gayahin nyo. Diyan o, sa may labas, sa may McDonald's, sa may kain na rin kayo doon. What I'm trying to say is this, step up. Alam niyo naman na ang Word of God ay nakapagliligtas, di ba? Step up into the reality. Di ibigay mo yung Word of God sa iba. Hindi lang yung ikaw na nakakaalam. Ibigay mo sa iba, ihand mo sa iba. Everybody say amen. Amen. That's why believers must be renewed daily, devoted to prayer and the Word of God, embracing the trials and the training and everything, serve with excellence. Yan yung mga paalala sa atin, mga kapatid, sa loob ng simbahan. Kaya nga si Daniel, mga kapatid, nanalangin siya 3 times a day. Kahit alam niyang ikamamatay niya. Ang pananalangin. Alam niyo kung bakit? Because he chose to grow in the midst of his trial. Huwag ka mag-pray. Ang ginawa niya, binuksan niya lalo yung pintuan, yung bintana niya. Pinagyabang niya, pinaghambong niya. Oh, tingnan niyo ako. Binuksan lahat ng bintana. Nanalangin. Eh, ang decree noon, bawal manalangin sa ibang Diyos, maliban lang kay Nebuchadnezzar. Eh, nakita ng maraming chismoso. Sabi, uy, nanalangin, sinumbong. Alam niyo, ipinain sa ipinakain sa leon. Pero ang leon, mga kapatid, hindi man lang ngumanga. Ngumanga siya, humikab lang. Ang boring naman. Sabi, humikab lang yung leon. Ang boring naman itong ni Daniel. Alam niyo kung bakit? Because when you choose to be serious and step up into maturity, ang Panginoon kasama mo eh. Back up ka ng Panginoon. Kasi alam niya, naghahanap ka eh. Back up. Kaya babalikan natin yung storya ng babae. Nakita niya, meron bang Diyos na nakikita niya naghahanap ka at hindi niya pahintulutang makita mo? Ano sabi ng Biblia? You can find me if you seek me or search me with all your heart. Right. Amen. Hindi maarte ang Diyos natin. Oh, hanapin mo ko. Hanapin mo. Hindi ganun. Pag hinanap mo si Lord ng buong puso mo, kita mo kagad yan. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, stop searching outside. All we need is in the church. Don't keep yourself in circles. Paikot-ikot. Build the foundation and then move forward after the foundation. Let us pursue maturity with seriousness, mga kapatid. What you need is all in the church. Can you please raise your hand towards heaven, mga kapatid? Taas yung kamay niyo sa Panginoon. I can feel the presence of the Lord in the place. This church is not just a gathering of group of people. I do believe that this church is the will of God. Hindi pagkakataon lamang o aksidente na nagkaroon ng pastor dito sa lugar na ito. Pastor James is not an accident. Hindi aksidenteng siya'y naging pastor ng simbahang ito. God permitted everything. He allows everything. He is in control. Hindi ko alam kung anong hinahana at nawawala sa iyo. Hindi ko alam kung anong mga tanong mo sa sarili mo, sa puso mo. Hindi ko alam kung ano pa yung mga kulang sa iyo. Hindi ko alam kung dissatisfied ka o satisfied ka na.
Hindi ko alam kung ano ng pundasyon na natapos mo. But all I know today, brethren, and I'm telling you now, all you need is in this church. All you need is in this church. You just need to be serious in looking for what you need. It is in the church. Why don't you give yourself in the church? Why don't you promise yourself that anything and everything or whatever happens, you will stay in the church? Because the answer is in the church. It's not outside the church. Oh, I feel the presence of the Lord. I feel the presence of God. Hallelujah. God is moving now. Hallelujah. I can feel the presence, the mighty power of the Lord Jesus. Hallelujah. He is comforting. He is teaching. He is guiding every one of us. Hallelujah today.